Kagulat World, isang makasaysayang tennis explosion ang kasalukuyang nagaganap sa puso ng Maynila. Matapos ang kanyang dambuhalang stint sa Melbourne, ang ating Pinay Diamond na si Alex Ala ay opisyal nang lumapag sa Rizal Memorial Tennis Center para sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Hindi lang ito basta uwibayan. Si Alex ay papasok bilang seeded number 2 sa main draw na magsisimula na ngayong Lunes. Bakit ito ginulat ang mundo? Dahil sa unang pagkakataon, ang isang WTA 125 event ay gaganapin sa ating bansa at si Alex na nasa career high world number 49 at live number 43 ang magsisilbing mukha ng torneo. Isipin nyo, nung Sabado pa lang naging fan zone riot na ang venue dahil sa dami ng nag-aabang para sa autographs at photos. Ang global media ay nakatitig sa Maynila dahil ang Ella Mania na yumanig sa Australian Open ay dinala niya mismo sa ating pintuan. Ang emosyon sa ground, pure electric pride. Habang si Alex ay one match at time ang mindset, ang buong nasyon ay sumisigaw na ng championship. Haharapin niya sa round 1 ang Russian powerhouse na si Alina Chareva ay number 169. Pero sa harap ng libo-libong Pinoy na handang sumigaw ng laban, Alex, tila nightmare ang naghihintay para sa kanyang kalaban. Handa na ba kayo? Dahil ang kasaysayan ng Philippine tennis ay sinusulat na ngayon at ang ating pambato ang may hawak ng panulat. Ang tanong ng lahat, ito na ba ang unang home court crown ng ating reyna? Mga Kagulat World, hindi lang ito basta tournament. Ito ay isang national movement. Sa pagpasok ni Alex Ala sa Rizal Memorial Tennis Center, naramdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin sa Philippine sports. Bilang number 2 seed, si Alex ang pinakamataas na ranked Filipina player na nakatapak sa court na ito sa loob ng mahabang panahon. Ang ranking niyang world no. 49 ay hindi lang numero. Ito ay simbolo ng kanyang pagiging elite. Ayon sa ating deep search, ang tournament na ito ay sadyang binuo dahil sa Ala effect. Gusto ng WTA na samantalahin ang dambuhalang popularity ni Alex at hindi sila nagkamali. Noong Sabado pa lang, kahit qualifiers pa lang ang nilalaro, halos puno na ang center court dahil lang sa presensya ni Alex na nag-insayo at nagpapapicture sa mga fans. Bakit ito world class? Dahil sa kabila ng pagiging paborito, nananatiling grounded ang ating pambato. Sabi ni Alex sa press conference, I never go into any tournament thinking to win the whole thing. I take it match by match. Pero aminin natin, mga kagulat, sa tindi ng suporta ng mga Pinoy, mahirap hindi isipin ang trophy. Ang bawat autograph na pinirmahan niya at bawat photo opportunity ay nagpapatunay na si Alex ay higit pa sa isang atleta. Siya ay isang cultural icon. Isipin niyo, pati ang tennis legend na si Novak Djokovic. At ang international media ay napapansin ang tindi ng fans ni Alex. Ang Rizal Memorial na dating tahimik ay ginawang party court ng mga fans na uhaw makita ang kanilang idolo. Haharapin ni Alex sa Lunes ang Russian na si Alina Chareva. Bagamat number 169 si Chareva, huwag tayong pakasisiguro. Pero heto ang pasabog. Ang ating Pinay Diamond ay nagpakitang kakaibang intensity sa kanyang practice sessions. Ang kanyang lefty forehand ay mas mabilis at mas deadly sa ilalim ng init ng araw sa Maynila. Ang bawat backhand winner niya sa training ay sinasalubong ng palakpakan ng mga ball boys at coaches. Ito ang bentahe ng home court, ang pamilyar na klima at ang amoy ng hangin sa Maynila na magsisilbing natural performance enhancer para kay Alex. Ang pressure, sabi ni Alex, ito ay isang advantage. Sa halip na manginig, ginagamit niya ang hiyawan ng fans bilang enerhiya. Sa kasaysayan ng Philippine tennis, wala pang nakitang ganitong klaseng crowd turnout para sa isang women's event. Ang Ella Mania ay lehitimo at sa pagsisimula ng main draw, asahan ng isang atmosfera na parang Davis Cup Finals. Hindi lang ito laban para sa WTA points. Ito ay laban para ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay handa na mag-host ng pinakamalalaking stars. Sa pagitan ng autographs at training, isang bagay ang malinaw. Si Alex Ala ay handang sakupin ang Maynila at ang bawat Pilipino ay nakahandang sumaksi sa kanyang paglipad patungo sa rurok ng tagumpay. Heto na ang ating fearless forecast na magpapasabog sa inyong mga newsfeed. Bilang number 2 seed, ano nga ba ang tsansa ni Alex na mag-champion? Sa ating analysis, may tatlong dambuhalang factor kung bakit Alex Ala will dominate this field. Una, ang the bracket advantage. Ang top seed na si Tatjana Maria ng Germany, number 45, ay nasa kabilang side ng bracket. Ibig sabihin, hindi sila magtatagpo ni Alex hanggat hindi finals. Ang potential quarterfinal at semifinal matches ni Alex ay puro players na kaya niyang lamunin sa aspeto ng power at baseline consistency. Si Chareva sa first round? Isang warm-up lang yan para sa mas matitinding laban. Pangalawa, ang acclimatization weapon. Habang ang ibang international players ay nahihirapan sa init ng Pilipinas, si Alex ay built for this.
Ang training niya sa Nadal Academy at ang paglaki niya sa klima ng bansa ang magiging secret weapon niya. Sa second at third sets, kung saan ang stamina ang usapan, asahan nating bibigay ang tuhod ng kanyang mga kalaban habang si Alex ay lalong bibilis. Ang aming forecast? Alex will reach the finals without dropping a single set. Ang bawat forced error ng kanyang mga kalaban ay bunga ng pagod at pressure mula sa crowd. Pangalawa, ang the crowd noise factor. Sa tennis, ang silence ay ginto, pero sa Rizal Memorial, asahan ang Pinoy-style cheering. Ang bawat palo ni Alex ay sasabayan ng dagundong na sadyang nakakalito para sa mga foreign players. Ang psychological impact nito sa mga kalaban ni Alex ay dambuhala. Makikita natin ang mga unforced errors mula sa mga ENA, neutral athletes, at iba pang seeded players dahil hindi sila sanay sa ganitong kaingay na stadium. Pangatlo, ang rankings motivation. Si Alex ay nasa live ranking na number 43. Ang pagkapanalo sa WTA 125 Philippine Open ay magbibigay sa kanya ng dambuhalang puntos na posibleng magtulak sa kanya sa top 40 o higit pa. Ito ang kanyang pinakamalaking pagkakataon na pumasok sa elite circle ng tennis bago ang French Open. Ang aming huling pasabog, Alex Ala will not just win, she will be crowned the inaugural Philippine Women's Open champion sa harap ng nagkaisang sambayanan. Ito na ang Ayala era sa ating sariling lupa at walang sinuman ang makakapigil sa kanyang pagbangon. Kung magagawa ni Alex Ala na mag-champion sa sariling bayan, ang impact nito ay magiging life-changing. Para sa Philippine sports, una, ang confidence explosion. Ang pagpanalo sa harap ng pamilya, kaibigan at milyon-milyong fans ay magbibigay kay Alex ng mental invincibility. Sa susunod na haharap siya kina Alcaraz o Sabalenka sa global stage, sa aspeto ng popularity, alam niyang mayroon siyang nation of millions sa kanyang likuran. Ang Philippine Open title ang magsisilbing amulet niya sa bawat court na kanyang pupuntahan sa hinaharap. Pangalawa, ito ang magiging tennis boom ng bansa. Ang tagumpay ni Alex ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang WTA at ATP tournaments sa Pilipinas. Ang mga sponsors ay dudagsa at ang pangarap ng bawat batang Pinoy na maging susunod na Alex Ala ay hindi na lang magiging pangarap. Ang Rizal Memorial ay muling magiging mecca of tennis sa Asia. Inaasahan namin na pagkatapos ng tournament na ito, dodobly ang mga bata na mag-enroll sa tennis clinics sa buong bansa. Pangatlo, ang global respect. Ang pagkakaroon ng isang WTA champion na Pinay sa sariling lupa ay maglalagay sa Pilipinas sa mapa ng tennis world bilang isang powerhouse nation. Hindi na tayo tingin na underdog lang. Tayo na ang giant slayers. Ang bawat headline sa international media ay magsasabing, "The Philippines has a queen and her name is Iela." Ang ating huling mensahe, suportahan natin si Alex simula ngayong Lunes. Ang bawat boses natin ay mahalaga. Dahil ang bawat puntos na makukuha niya ay hindi lang para sa kanyang ranking, ito ay para sa karangalan ng bawat Pilipino.